So, hi all mga sismars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, this is another series na naman ng why you should consider or bakit nga ba sulit bilhin itong isang Android phone to bago mag-end ang 2025. So, ayan, kung napapansin nyo, meron tayong kung ano-ano sa ating ulo or sa buhok right now. Kasi, alis kami ngayon, pupunta kami ng Green Hills, mag-vlog kami ni J-Vlog. And of course, multitasking ulit tayo mga sismars para naman hindi sayang yung oras habang nag-aayos ako nagtatrabaho tayo, ano? So, yun, we are talking about the Tecno Spark Go 2. So, ang tagal-tagal na mga sismars since nailabas namin yung unboxing, review, camera test namin with this Android phone. And up until now, sobrang amazed pa rin ako sa quality ng Android phone na to. I just want to set proper expectation din mga sismars na nata-pro when it comes po sa mga reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my experience with this Android phone. So, going back, ang tagal na, ilang buwan na nung nakalipas, nung nakapag-review kami, or nung na-review namin itong Android phone na to. That time, nabili na lang namin siya below 4K ata, or 3K na lang siya. Parang ganun, 3.5 or something. So, ngayon, sa online mga sismars, chinek ko siya earlier, at nasa around 3,210 na lang siya. What more ngayon darating na 12/12. So, mas magbababa pa yan. Plus, i-apply nyo pa yung voucher nyo na makukuha dito sa ating YouTube channel, which is nasa around 1-2. Ayan, exclusive lang yan dito sa ating YouTube channel, yung voucher natin na yan. So, siguro nasa 3,000 below na lang to mga sismars. So, mabibili nyo na to ng napakamura at sulit na yun mga sismars. Kaya kung ako sa inyo, i-grab nyo na yung chance. Pero, bago kayo bumili, panoorin nyo muna tong video na to. Kung ano ba yung thoughts ko, bakit nga ba masasuggest ko siyang mabili, or bakit ko nga ba, recommended pa rin siya bago mag-end ang 2025. Lalong-lalo na marami namang lumabas na mas magagandang Android phone. But before that, of course, let me go ahead and show you guys first the quick specification of this Android phone. Okay, so this Tecno Spark Go 2 was released way back on June 2025. Sa body build, meron tong gloss front, plastic back, and plastic frame. Pagdating naman sa IP resolution niya, mga sismars, this is IP64, meaning dust, tight, and water resistant po. Itong si ating Tecno Spark Go 2. Sa size naman, meron tayong 6.7 inches IPS LCD display na merong 120 Hz refresh rate. Pagdating naman sa chipset niya, mga sismars, meron tayong Unisoc T7250 12 nanometer, Android version 15 na merong High OS 15. Sa GPU, this is Mali G57 MP1. Storage, napakarami po nating choices with this Android phone. So, meron tayong 3GB of RAM with 64GB of ROM. Meron tayong 4GB of RAM with 64GB of ROM. Meron tayong 3GB of RAM with 128GB of ROM. Meron tayong 4GB of RAM with 128GB of ROM. And then, pinaka-largest storage nila is 4GB of RAM with 256GB of ROM. Meron tayong single main camera na 13 megapixel, and then maximum resolution using the video recording is 1080p with 30 FPS. Sa selfie camera, meron tayong 8 megapixel, cover din to ng maximum resolution na 1080p with 30 FPS. Sa battery capacity, meron tayong 5,000 mAh battery capacity na meron 15 wired charging. At pagdating naman sa kanyang security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. So, dumako na tayo mga sismars sa rason. Bakit ko nga ba marirecommend pa hanggang ngayon itong ating Tecno Spark Go 2. Ayan. Ang haba-haba kasi, Mari. Ano ba yan? So, yun nga, one of the reason, of course, is yung kanyang presyo. Ate, nasa around 3 plus na lang to. And kung susumahin nyo, napakamura na lang ito. 3.2 siya sa online, and then pag gagamitin nyo pa yung voucher na meron tayo dito sa ating
YouTube channel, mas mura nyo na lang siyang mabibili. So basically, nasa below 3,000 na lang po itong ating Tecno Spark Go 2. Sasabihin nyo, bakit? Meron naman mga sismers na, bakit maring ana? Meron namang murang Android phone din, nakasame niya ng quality. Yes, I understand. Again, this is just based on my own experience or opinion. Pero para kasi sa akin, mas sulit bilhin itong ating Tecno Spark Go 2, lalong-lalo na nga mga sismers. Ang ganda, pangalawa, ang ganda ng kanyang chipset. T7250, maaari pang gaming, okay na sa akin yan. Natry ko kasi to sa gaming, especially sa ating ML and also COD, okay na ano siya mga sismars. Any luggage or anything, any frame drop, wala naman ako na-experience na ganun. Pero, syempre, if naglalaro kayo ng WUWA, Genshin, ayan mga sismars, siguro meron kayong sort of frame drops na may experience with this Android phone, pero hindi naman siya siguro, pwede nyo naman siguro i-low yung inyong pwede nyo naman i-set into lowest resolution or resolution yung inyong Android phone if by any chance. Kasi para sa akin, okay naman siya mga mare ko. Wala naman siyang problem sa akin eh. Mas bet ko pa rin talaga itong ating Tecno Spark Go 2. Kasi mare, sulit na dito, 3,000, below to 3,000. Ang ganda nang may bibigay niya sa yung chipset, maganda yung kanyang, what do you call of that? Design, okay din siya. At pangatlo mga sismars, yung camera. Nagulat ako, actually, tagal ko nang sinasabi to noong una pa lang na nireview ka to. Nagulat ako sa camera quality ng Android phone na to, mare. Kasi expected ko na hindi siya ganun hindi siya ganun kaganda yung camera quality. Kasi nga, di ba, binigyan na tayo ng okay na chipset, binigyan pa tayo ng budget-friendly na price. Tapos, ate, maganda pa yung camera niya. 'Di ba? Kahit balikan nyo yung mga camera sample ko sa in-upload ko noon, ang ganda talaga ng camera quality ng ating Tecno Spark Go 2. Yung iba kasi sinasabi nila na pag Tecno daw, pangit daw yung camera. Minsan daw yung mga Tecno, pangit pang gaming. Pero ito, masasabi ko sa inyo, swear mga sismers na okay po pang gaming itong ating Tecno Spark Go 2. Pang-apat na makukonsider nyo is yung kanyang battery. 5,000 mAh battery capacity, okay na yun mga sismers, no? Tumatagal pa to at nakakailang gaming pa ako dito sa ating Tecno Spark Go 2. Though, marami nang lumalabas ngayon na matataas ang battery health, battery capacity. Meron ng 5,600, 5,700, 5,100. Mga ganon na yung range ng mga kanilang mga battery capacity. Pero still, I'm still considering this Android phone dahil nga sa kanyang quality mga sismars. Kahit nasabihin natin na 13 megapixel lang yung kanyang camera, ate, ang linaw na. Nagulat din talaga ako kung na ganun kalinaw yung kanyang camera. Sa video recording, don't expect too much. Of course, meron mga sort of, alam nyo na, medyo madidilim na. Pero sa camera to, bigay na bigay to, mare. Magta-try ako siguro sa next vlog, I'll try to compare yung kanyang camera sa ibang mga Samsung. Titignan natin kung ano ba ang masulit, Samsung or this Tecno. Pero if tatanungin nyo ako within this year, since naghahanap lang kayo ng budget-friendly na Android phone na perfect pang regalo, mga mare ko, ayan, may re-recommend ko po sa inyo itong ating Tecno Spark Go 2. Perfect siya bigay sa mga anak nyo. Ayan, perfect to mga mare ko. And aside from that, mga sismars, okay na okay din to sa mga riders natin, sa mga students. Ayan, ang ganda, lalo na sa mga gamer dyan, pwede nyo din naman itong actually gamitin kung hindi ganun kataas yung expectation nyo. Pero, again and again, it really depends po sa inyong end. Kasi ako, sa akin, okay na sa akin itong ating Android phone na to. Wala naman akong problema sa kanya. Kahit nasabihin natin na meron siyang frame drops sa mga, for example, WUWA or Genshin Impact, okay na sa akin yun mga mare. Hindi naman ako kasi ganun talaga into gaming. Most likely, ginagamit ko talaga yung mga phone sa camera, sa chipset. Ayan, one of the specification na tinitignan ko din if bumibili ako ng Android phone is of course yung kanyang chipset.
Proven and tested ko na yan mga sis Mars. Wala akong masabi sa Android phone na to. Napakaganda po ng kanyang quality. So, pwede nyo siyang pangregalo sa mga kids nyo. Ayan, pwede yan mga sis Mars. And aside from that, pwede nyo din itong ibigay sa mga mom and dad nyo, sa mga senior citizen. Ayan, perfect na perfect to. Kasi nga, pang-lima mga sis Mars is makalaki ang kanyang screen or display. Bonus na sa akin mga sis Mars, yung naka-punch hole yung kanyang display. Alam nyo naman yan mga sis Mars, ilang beses ko din naman yan sinasabi sa ilang mga vlog ko na hindi talaga ako fan ng mga notch display. Pero this Tecno Spark Go 2, napabilib niya ako kasi mga sis Mars sa presyo niya, naka-punch hole display na siya. Sa mga magtatanong, Maring Ana, marami naman pong lumabas sa ibang Android phone dyan na mas magaganda. Para sa akin kasi mga sis Mars, nasa bansa tayo kung saan ang dami nang nangyayari, 'di ba? So, para sa akin okay na 'yun kasi yung atin ninakaw lang nila yung tax mo, doon ka na bumili ka na lang ng murang Android phone. Kasi yung tax mo ate, pag malaking pag malaking unit yan, mari nanakawin din naman nila yan. Kaya para sa akin, okay na tong Tecno Spark Go 2. Kidding aside, that is just a joke. Still on your end if you want to consider buying this Android phone. Pero again, pasok na pasok pa rin po sa banga itong ating Tecno Spark Go 2. Kung tatanungin nyo ako, yes, I can still recommend this Android phone. Perfect na perfect siya. Wala naman ako masabi with this Android phone. And nagulat na nga lang din ako na nung tinignan ko kasi siya, ang mura niya na, nasa around 3,000 plus na lang siya mga sis Mars. Tapos i-apply niya pa yung voucher natin naman dito sa YouTube channel natin. I'm not sure if dito ba or dito. Ayan. Sa bottom part lang yan magpa-pop up mga sis Mars. Eh, mas mura, nasa around 1 to ata yung voucher nyo na exclusive sa ating YouTube channel. Kaya i-grab nyo na yung chance habang marami pa tayong voucher dyan. Ayan, so that's it. Again, mga sis Mars, this is just my own opinion with this Android phone. Still on your end if you want to consider buying this Android phone. So, once again, my name is Maring Ana. Mag-flash na lang din ako after this video ng mga samples and also videos ko with this Android phone para naman alam niyo kung gaano kaganda talaga ito. At pahabol lang sa gaming, ulit-ulit ako, mga sis Mars, okay na okay to. T7250 is fine for me. Hindi naman ako ganun kapiki when it comes po sa gaming. So, that's it. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me on my TikTok account, _Malonzo. Please subscribe here sa ating YouTube channel para mas updated kayo or para sa mga iba pa nating vlog. Abangan nyo yung mga sis Mars kasi mag-unti-unti na din ako. Gusto ko din kasi mag-lifestyle. Gusto ko kasing i-video din yung mga travel vlog namin. And also some ganap sa aming buhay ni J-Vlog. So, that's it. See you ulit sa ating next vlog. Bye, years.